5 years na ang kumpanya na itinayo naming mag-asawa, kasama ang kapatid ko at ang asawa niya. Dapat masayang selebrasyon, pero hindi. May kirot. On our 4th year, nalaman naming mag-asawa na ninanakawan kami ng kapatid ko. Ninanakawan ng kapatid ko ang kumpanya. Malaking amount ang nakuha at hindi namin kayang magkaso o gumawa ng anumang hakbang kasi kapatid ko siya. Best friend ko pa naman siya at nawalan na nga ako ng kapatid. Nawalan pa ako ng best friend. Hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang mapatawad. Nakalulungkot lang na dapat sabay kayong umangat pero bakit siya bumitaw agad? Nag-celebrate kami na wala na ang mga taong dapat sana ay nagtamasa rin ng ginhawa. Kahit magandang takbo ng aming kumpanya, nasasaktan pa rin ako. Naiiyak pa rin ako araw-araw. Lagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit niya nagawa yun? Saan ba ako nagkulang? Kaya ngayon takot na ako magtiwala sa kahit sino, kahit kadugo pa. Ito ba ang presyo ng kaginhawahan? Mula ito sa post, sa threads ng business owner na itinago natin sa pangalang Chris. Naalala ko tuloy, si Chris ay meron siyang kapatid at isinama niya sa kanilang negosyo ng asawa niya, yung kanyang kapatid, at yung asawa ng kanyang kapatid. Okay. So, siyempre, kapatid, pinagtitiwalaan. At sa isang negosyo, maganda yung iniisip natin, kadugo natin dahil may malasakit doon sa negosyo natin. Kaya siyempre, unang binibigyan ng priority yung mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, dahil may malasakit, doon sa ating negosyo. May kilala ako na nung araw pa nagsabi sa akin, isang Chinese businessman. Sabi niya, hindi sa wala tayong tiwala sa ating mga kamag-anak. Pero ang pera ay nakapagpapabago ng pananaw at prinsipyo ng isang tao. At dahilan sa pera, kapag ito'y dinidiyos natin, tumatalikod tayo sa Diyos. At kapag tayo'y tumalikod sa Diyos, nasisira ang ating diskarte. Kasi ginagamit ng demonyo ang ating isipan para gumawa ng bagay na pagsisisihan natin pagdating ng araw. At yan siguro ang dapat nating tandaan. Sabi nga nung kaibigan kong Chinese, kahit kapatid mo, huwag mong pagtitiwalaan na humawak ng cash register sa kumpanya. Otherwise, sabihin mo sa kanya na meron siyang pananagutan at may responsibilidad siya na haharapin sa mata ng batas at sa mata ng tao kapag siya ay gagawa ng bagay na iligal. Ito ay isang pagpapatunay na, sabi nga ng ibang kakilala natin, money is the root of all evil. Hindi naman po, kasi po pwede natin gamitin ang pera sa mabuting paraan, no? Ang problema lang, natutukso tayo doon sa pera na luho ang bunga para sa ating katawan.